Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinaka-istriktong theoretical physicists at ang mga sinaunang mistiko, kahit libu-libong taon ang pagitan nila, ay iisa lang ang pinag-uusapan? Baliw pakinggan, di ba? Siguro. Pero ngayon, sasabak tayo sa pinakakapanapanabik na paglalakbay, sa hangganan kung saan nagtatagpo ang quantum physics at mistisismo, at kung saan posibleng iniabot ng agham ang kamay nito, sa Diyos. Humanda kayo, dahil ang mga matututunan ninyo ay maaaring tuluyang magpabago ng inyong pananaw sa realidad, sa kamalayan, at sa inyong lugar sa universo. Ang agham at pananampalataya, magkaaway na hindi mapagkasundo, o dalawang panig lang ng iisang barya. Isulat ninyo ang inyong opinyon sa comments ngayon na, at babalikan natin yan sa dulo ng video. Tara na! Sa loob ng maraming siglo, simple at malinaw ang pananaw natin sa mundo. Sa isang banda, nandyan ang agham, isang mundo ng matitigas na katotohanan, objektibong batas, at material na bagay. Nahuhulog ang mansanas pababa at umiikot ang mga planeta sa mga orbit na predictable. Lahat ay pwedeng sukatin, timbangin, at bilangin. Sa kabilang banda naman, naroon ang mundo ng mistisismo at relihiyon, ang mundo ng pananampalataya, intuwisyon, subektibong karanasan, at mga bagay na hindi materyal. Halos hindi nagtatagpo ang dalawang mundong ito. Tinatawanan ng mga siyentista ang mga kuwento ng mga mistiko, habang ang mga mistiko naman ay tinuturing na bulag ang mga siyentista dahil hindi nila nakikita ang tunay na esensya ng mga bagay. Pero noong simula ng ika-20 siglo, nagbago ang lahat. Isang grupo ng matatalinong kaisipan gaya ni Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr at Werner Heisenberg ang nag-usisa sa loob ng atom. At ang nakita nila roon ay tuluyang nagpaguho sa nakasanayang pananaw sa mundo. Ang classical physics ay naglaho, napalitan ng isang bago, kakaiba at paradoksal na agham, ang quantum mechanics. At ang agham na ito ang hindi inaasahang nagtayo ng tulay sa pagitan ng mga mundong mukhang hindi magkasundo. Kaya, simulan natin sa pinakanakakagulat na konsepto sa quantum world. Isipin ninyo ang isang elementary particle tulad ng elektron. Sa ating pangkaraniwang mundo, kapag may isang bagay, iyon ay isang bagay. Ang bola ay bola. Mayroon itong malinaw na hugis at nakalagay lang sa isang lugar. Ngunit sa microworld, iba ang sitwasyon. Natuklasan na ang elektron ay maaaring kumilos na parang isang napakaliit na bilog, isang partikula, at sa parehong pagkakataon, parang isang alon ng posibilidad na nakakalat sa espasyo. Sabay silang nangyayari. Ito ang tinatawag na particle wave dualism or dualismo ng alon-partikula. Ibig sabihin, ang pinakapundasyon ng ating universo ay tila hindi makapagdesisyon kung ano talaga ito. Ito ay umiiral sa dalawang anyo ng sabay-sabay. Para mas maunawaan, isipin mong ikaw ay sabay na taong nakaupo sa upuan at ang mismong posibilidad ng iyong pag-iral na nakakalat sa buong silid. Nakakabaliw pakinggan, pero iyan ang pundasyon ng realidad na bumubuo sa lahat ng bagay sa paligid natin, kasama na tayo. Ito ang unang hudyat na nagpahiwatig sa mga siyentista na ang realidad sa pinakasimpleng antas ay mas flexible at hindi sigurado kaysa sa inaakala natin. Samantala, ang mga mistiko ay libu-libong taon nang nagsasabi na ang nakikita nating mundo ay isang ilusyon, isang maya, at ang tunay na realidad ay pabago-bago at maraming mukha. Pero tika, hindi pa diyan natatapos ang lahat. Nagpasya ang mga siyentista na alamin kung paano ba pumipili ang isang elektron, kung magiging partikulo ba ito o alon. Kaya ginawa nila ang sikat na double slit experiment. Sa madaling salita,
Kapag walang nagmamasid sa mga elektron, kumikilos sila bilang mga alon. Sabay-sabay silang dumadaan sa dalawang butas at gumagawa ng isang katangi-tanging pattern sa screen. Pero sa sandaling naglagay sila ng detector para malaman kung saang butas eksaktong dumaan ang elektron, bigla itong nagbago. Bigla itong nag-collapse at kumilos na parang normal na partikulo at dumaan na lang sa iisang butas. Tinawag ang penomenang ito na observer effect o epekto ng pagmamasid. Ang mismong pagkilos ng pagmamasid ang nagpabago sa resulta ng eksperimento. Naiintindihan niyo ba ang implikasyon nito? Ang realidad sa quantum level ay literal na tumutugon kung tiningnan ba natin ito o hindi. Kapag hindi tayo nakatingin, ang umiiral lang ay ang ulap ng mga posibilidad. Pero ang mismong pagtingin natin, ang act of observation, ang pumipilit sa universo na pumili at magkaroon ng isang konkretong anyo. Ito ay isang malaking dagok sa lahat ng klasikal na agham. Ang klasikong agham kasi ay naniniwalang mayroong objective reality na hindi nakadepende sa kung sino ang nagmamasid. Pero lumabas na hindi lang tayo simpleng pasibong manonood sa teatro ng universo. Tayo ay direktang kalahok. Ang mismong atensyon natin ang nakakaapekto sa mga nangyayari sa entablado. At dito na tayo dumating sa unang koneksyon natin sa mundo ng mistisismo. Ano ang pangunahing ideya ng napakaraming aral pang-espiritual mula sa sinaunang Upanishads hanggang sa modernong New Age na mga kilusan? Ito ay ang konsepto na ang kamalayan ang lumilikha ng realidad. May mga sikat na kasabihan tungkol dito. Kung saan nakatuon ang atensyon mo, iyon ang lalago. Ang isip ay nagiging material o ang mundo ay refleksyon ng iyong panloob na estado. Sa loob ng libu-libong taon, ito ay itinuturing lamang na magandang metapora o simpleng psikolohikal na pamamaraan. Ngunit ang observer effect sa quantum physics ay biglang nagbigay ng halos literal na kahulugan sa ideyang ito. Siyempre, sasabihin ng karamihan sa mga physicist na ang nagmamatyag, observer, ay anumang instrumento sa pagsukat at hindi kinakailangang kamalayan ng tao. Ngunit ang mismong prinsipyo ay nananatiling kamangha-mangha. Ang akto ng pagsukat o ang akto ng pagkuha ng impormasyon ay fundamental na nagbabago sa pisikal na realidad. Ang ilang matatapang na palaisip tulad ng physicist na si John von Neumann at Nobel laureate na si Eugene Wigner ay nagpahayag na ang kamalayan mismo ang siyang huling instrumento na nagpapabagsak o nagko-collapse sa wave function. Marahil, ang mga sinaunang pantas sa kanilang malalim na pagmumuni-muni ay intuitibong natuklasan ang fundamental na batas na ito ng universo. Isang batas na ngayon lang napatunayan ng siyensya pagkatapos ng libu-libong taon gamit ang napakakomplikadong kagamitan. Talakayin naman natin ang isa pang mas kakaibang katangian ng mundo ng quantum, ang superposition. Bago natin sukatin ang estado ng isang particle, ito ay nasa lahat ng posibleng estado ng sabay-sabay. Hindi ibig sabihin nito na hindi lang natin alam kung nasaan ito. Ang ibig sabihin, literal na nasa lahat ito ng lugar ng minsanan. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang sikat na thought experiment ng pusa ni Schrödinger. Isipin mo ang isang pusa sa loob ng kahon kung saan nakasalalay ang buhay nito sa pagkasira o decay ng isang radioactive na atom. Ayon sa quantum mechanics, hanggat hindi natin binubuksan ang kahon, ang atom ay parehong hindi pa nasisira at nasira na ng sabay. Kaya naman, ang pusa ay sabay na buhay at patay. Ito ay nasa superposition ng dalawang estado. Sa sandaling buksan natin ang kahon at obserbahan ang sistema, doon lang pumipili ang realidad at ang pusa ay nagiging buhay o patay.
Ang ideyang ito ay labis na counterintuitive, literal, na nakakapagpabugbog ng isip. Sinasabi nito sa atin na bago magdesisyon ang realidad, ito ay isang purong larangan ng walang hanggang mga posibilidad. Lahat ng mga opsyon ay umiiral ng magkasabay bilang probability waves. Ito ay hindi lamang isang konsepto ng pilosopiya. Ito ay isang katotohanang napatunayan sa matematika. At ito ang pundasyon kung paano gumagana, halimbawa, ang mga quantum computer. Ngayon, muli nating isusuot ang ating mystical na lente. Ano ba ang ibig sabihin ng superposition kung titingnan natin ito sa perspektibo ng mga espiritual na gawain? Ito ang ideya na sa bawat sandali, napakaraming walang hanggang daanan at mga posibleng kinabukasan ang nakabukas sa ating harapan. Habang hindi pa tayo nakakapili, lahat ng mga opsyon na ito ay potensyal na totoo. Ang mga turo ng esoterismo ay tumutukoy sa kapangyarihan ng intensyon. Ito, tulad ng akto ng pagmamasid, ay nagpapabagsak, collapses, sa larangan ng mga posibilidad at nagpapakita ng isang tiyak na bersyon ng realidad. Maraming pagninilay, meditative practices, ang naglalayong abutin ang kalagayan ng dalisay na potensyal, ang mismong zero point kung saan maaari nating likhain ang anumang realidad na nais natin. Hindi ba't hawig ito sa isang quantum system na nananatili sa superposition bago pa man makialam ang nagmamasid? Lumalabas na ang ating universo sa pinakapundasyon nito ay binuo bilang isang sistema ng walang katapusang mga posibilidad. Ang ating kamalayan, consciousness, ang ating pagpili, at ang ating atensyon ang gumaganap bilang salik na nagpapalit ng posibilidad tungo sa aktual na katotohanan. Muling pinatunayan na ang sinaunang karunungan at ang makabagong agham ay parehong naglalarawan ng iisang mekanismo. Sa magkaibang wika lamang, kung sa tingin mo ay wala nang mas titindi pa sa mga kakaibang pangyayari, maghanda na kayo. Dito natin papasukan ang isang fenomeno na mismo si Albert Einstein ang nagbansag na nakakatakot na malayo ang pagkilos. Spooky action at a distance. Ito ang sikat na quantum entanglement. Ipagpalagay na mayroon kang dalawang particle. Ipinanganak sila ng magkasama at magkadugtong. Halimbawa, ang spinium nila ay magkasalungat. Ngayon, ilayo mo sila sa isa't isa, kahit sa kabilang dulo ng kwarto o hanggang sa dulo ng kalawakan. Ang pinakakahanga-hanga. Sa oras na sukatin mo ang spin ng isang particle, alam mo na agad ang spin ng kabilang particle. Agad itong mag-iiba at kukunin ang kabaligtarang halaga. Instantaneously, mas mabilis pa kaysa sa bilis ng liwanag. Ito ay parang dalawang barya. Kung ang isa ay ulo, heads, ang kabilang barya, nasaan man sa sansinukob, ay magiging buntot, tails, agad-agad. Tila naglilipat ng impormasyon ang dalawang particle sa isang misteryoso at non-lokal na paraan. Binabali nito ang lahat ng ating pagkaintindi sa konsepto ng espasyo at oras. Dahil dito, hindi talaga nagustuhan ni Einstein ang konsepto. Kaya naman, hanggang sa kanyang huling hininga, itinuring niya ang quantum mechanics bilang isang hindi kumpletong teorya. Pero sa kabila ng pagdududa, napakaraming eksperimento ang nagpapatunay. Totoo ang nakakatakot na malayo ang pagkilos. At muli, nakikita natin ang nakakamanghang pagkakatulad nito sa mga turo ng mistisismo. Ano ba ang pangunahing ideya ng karamihan sa mga espiritual na tradisyon mula Budismo hanggang Sufismo? Sabi nila, tayo ay iisa. Ang lahat ay konektado. Ang paghihiwalay ay isa lamang ilusyon. Ipinipilit ng mga mistiko na sa pinakabuod ng ating pagkatao, walang hangganan sa pagitan ng ako at ikaw, sa pagitan ng tao at puno, o sa pagitan ng daigdig
at ng malalayong bituin. Tayong lahat ay bahagi ng iisang kabuuan na magkakakabit sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang hibla. Ang quantum entanglement, sa esensya, ay ang unang siyentipikong patunay ng kaisipang ito. Ipinapakita nito na sa pinakapundasyon, talagang may koneksyon na hindi inaalintana ang lawak ng espasyo. Ang dalawang entangled na partikulo ay gumagalaw hindi bilang dalawang magkahiwalay na bagay, kundi bilang isang sistema. Kahit na bilyon-bilyong light years ang layo nila sa isa't isa. Marahil, ang intuitive na paniniwala ng mga mistiko sa pagkakaisa ng lahat ng bagay ay hindi lang isang magandang metaporang patula, kundi isang malalim na pag-unawa sa aktual na kaayusan ng ating universo na kinumpirma ngayon ng pinakatumpak na siyentipikong mga eksperimento. Tayong lahat ay talagang entangled sa isa't isa. Dahil sa entanglement, naitutulak tayo sa isang mas malalim pang ideya, ang non-locality. Sa ating nakasanayang lokal na mundo, para maapektuhan mo ang isang bagay, kailangan mo itong hawakan o kaya naman padalhan ng senyales na hindi lalampas sa bilis ng liwanag. Hindi mo maaaring igalaw ang isang bato sa Mars sa simpleng pag-iisip lang habang nakaupo ka rito sa lupa. Ngunit ang quantum world, tulad ng natutunan natin, ay non-local. Mayroon itong mga koneksyon na kumikilos agad-agad, walang pagkaantala, anuman ang layo. Ibig sabihin, sa pinakamalalim na antas, ang buong universo ay isa lamang hindi mapaghihiwalay na kabuuan. Pinalawig pa ng physicist na si David Bohm ang kaisipang ito. Aniya, ang ating nakikita at pinaghihiwalay na mundo ay isa lamang explicate order o proyektadong kaayusan, parang isang hologram. Sa likod nito, nakatago ang implicate order o nakatagong kaayusan kung saan lahat ng bagay ay nagsama-sama. Sa malalim na kaayusang ito, bawat punto ng espasyo ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa buong universo. Ito ay halos kapareho ng konsepto ng Hindu na tinatawag na Indra's Net, isang walang katapusang lambat na may mamahaling bato sa bawat buhol, at ang bawat bato ay sumasalamin sa lahat ng iba pang bato. Sa mga mistikong tradisyon, matatagpuan natin ang maraming konsepto na katulad ng non-locality. Halimbawa, isipin natin ang ideya ng collective unconscious na iminungkahi ng psikologong si Carl Jung. Naniniwala siya na bukod sa ating personal na walang malay, mayroon tayong lahat ng access sa isang impormasyong bukirin o field na pinagsasaluhan ng buong sangkatauhan. Dito, matatagpuan ang mga archetype at mga kolektibong alaala. Saan nagmumula ang synchronicity? Yan ay ang mga makabuluhang pagkakataon na hindi mo pwedeng ituring na simpleng aksidente lamang. Paano naman ang mga kababalaghan tulad ng telepathy, clairvoyance o panalangin? Sa lahat ng kultura, inilalarawan ang mga ito bilang kakayahan ng kamalayan na maimpluwensyahan ang mga pangyayari kahit malayo. Kung titingnan natin sa pananaw ng classical physics, imposible ang lahat ng ito. Ngunit sa isang non-local na quantum universe, hindi na ito maituturing na puro katang-isip o pantasya. Kung tayo ay bahagi ng iisang information network sa pinakamalalim na antas, hindi na isang malaking himala ang agarang paglilipat ng kaisipan o damdamin sa malayo. Sa halip, ito ay nagiging natural na katangian ng realidad na ating ginagalawan. Tingnan naman natin ngayon ang tinatawag nating wala, ang vacuum. Sa classical physics, ang vacuum ay itinuturing na ganap na kawalan. Wala talagang kahit ano dyan. Pero nagbigay ng malaking sorpresa ang quantum physics dito. Lumabas na ang quantum vacuum ay hindi pala kawalan. Punong-puno ito ng nagpupuyos na enerhiya. Sa loob nito, palaging may isinisilang
at agad ding naglalaho, nag-aanihila, na pares ng virtual particles at antiparticles na tila nagmumula sa wala. Ang prosesong ito ay tinatawag na quantum fluctuations o pagbabago-bago sa quantum. Ang vacuum ay mas katulad ng isang kumukulong kaldero na puno ng nakatagong enerhiya at potensyal. Ayon sa ilang pagtatantya, ang enerhiyang nakapaloob sa isang cubic centimeter lamang ng vacuum ay mas malaki pa kaysa sa kabuuang enerhiya ng lahat ng matter sa buong universo na alam natin. Ibig sabihin, lahat ng nakikita natin, ang mga bituin, mga galaxy, tayong sarili, ay tila maliliit na ripple or kisap lamang sa ibabaw ng walang hanggang karagatan ng enerhiyang ito. Ang ating material universe, malamang ay isinilang lamang mula sa isang napakalaking fluctuation nitong mismong vacuum. Kaya naman, lumalabas na ang wala ang siyang pinagmulan ng lahat. Muli, ang pananaw na ito ng siyensya ay may kahangahangang pagkakaugnay sa mga mito ng kosmolohiya at mga misteryosong konsepto mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa maraming sinaunang kultura, ang universo ay isinilang mula sa orihinal na kaguluhan, mula sa isang malalim at walang hanggang kawalan, o kaya naman mula sa isang unang karagatan. Sa Hinduismo, mayroon silang konsepto ng akasha, ang pangunahing elemento, isang manipis at lampas sa pandamang substansya na tumatagos sa lahat at siyang pinagmulan ng lahat ng forma. Sa Taoismo naman, tinutukoy nila ang tao, ang hindi maipaliwanag at di nakikitang pinagmulan kung saan nagmumula ang 10,000 bagay. Lahat ng mga konseptong ito ay naglalarawan ng isang larangan ng purong potensyal, isang estado na nauna pa sa material na mundo. Ang teorya ng quantum vacuum, sa esensya, ay nagbibigay lamang ng modernong pangalan sa mga sinaunang intuisyon na ito. Ang tinatawag ng mga mistiko na Diyos, ang absoluto, ang tao o akasha, ay tinatawag ngayon ng mga physicist na quantum vacuum o ang zero-point field. Ito ay iisa pa ring ideya na sa kaibuturan ng ating maayos na mundo ay nakasalalay ang isang hindi nakikita, ngunit walang hanggang makapangyarihang pinagmula ng lahat. Talaga namang kahanga-hanga na ang mismong mga nagtatag ng quantum mechanics ay lubos na nauunawaan ang lalim ng pilosopiya sa likod ng kanilang mga natuklasan. Hindi lang sila basta mga technician na nagsosolve lamang ng mga equation. Sila ay malalalim na palaisip na nagtangkang unawain kung ano ang sinasabi ng kanilang mga nadiskubre tungkol sa likas na katangian ng realidad. Halimbawa, si Niels Bohr ay labis na naapektuhan ng ideya ng duality, pagiging dalawa. Kaya inilagay niya sa kanyang coat of arms ang simbolong yin-yang na may nakasulat na ang magkakasalungat ay hindi nagkakasalungatan, bagkus nagpupuno sa isa't isa. Si Werner Heisenberg, ang may akda ng uncertainty principle, ay sumulat, ang unang paghigop mula sa baso ng agham ay nagdudulot ng ateismo, ngunit sa ilalim ng baso ay naghihintay ang Diyos. Nakita niya na ang quantum mechanics ay pagbabalik sa mga ideya ng mga sinaunang pilosopong Griego. Samantala, si Erwin Schrödinger, na nagpakilala ng sikat na pusa, Schrödinger's cat, ay sadyang humanga at nainganyo sa pilosopiyang Hindu, partikular ang Vedanta. Naunawaan ng mga henyong ito ng agham na may nahawakan silang bagay na lumalagpas na sa simpleng paglalarawan ng material na mundo. Nakita nila na ang bagong pisika ay nangangailangan din ng bagong metapisika. Ituon naman natin ang pansin kay Erwin Schrödinger na talaga namang malalim ang pagkahumaling sa pilosopiyang silanganin. Pinag-aralan niya ang Upanishads, mga sinaunang tekstong Indian na siyang pundasyon ng Vedanta. Ang pangunahing ideya ng Vedanta
ay ang pagiging iisa ng individual na kamalayan, ang Atman, at ng pandaigdigang kamalayan, ang Brahman. Ibig sabihin, sa pinakabuod, iisa lang ang kamalayan ng lahat ng nabubuhay. Walang maraming magkakaibang ako, separate selves. Mayroon lamang iisang kamalayan na nakararanas sa sarili nito sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga forma. Kaya naman, heto ang isinulat ni Schrödinger, isang Nobel laureate sa physics, patungkol dito, CP. Ang pagiging marami na ating nakikita ay ilusyon lamang. Sa totoo lang, ang kamalayan ay isa at nag-iisa. Naniniwala siya na ang pagkadiskubre sa mekanikang quantum, quantum mechanics, kasama ang pagkakaisa at pagkakaugnay-ugnay nito ay siyang siyentipikong patunay ng sinaunang karunungang ito. Isipin mo iyan, isa sa pinakadakilang physicist ng ika-20 siglo na nagtatag ng pundasyon ng ating pag-unawa sa materya ay hayagang nagsasabing tayong lahat ay bahagi ng iisang banal na kamalayan. Hindi ito salita ng isang guro o ng mangangaral. Ito ay salita ng isang siyentipiko na tumingin sa pinakaloob ng realidad. Ngayon, para maging patas ang ating pagtalakay, kailangan muna nating huminto sandali at pag-usapan ang mga kritisismo. Mahalagang maintindihan natin na itong mga mystical na interpretasyon ng quantum mechanics na pinag-uusapan natin ay hindi ang pangunahing pananaw mainstream sa komunidad ng agham. Karamihan sa mga physicist ay nananatiling naniniwala sa tinatawag na Copenhagen interpretation na ang simpleng mensahe ay manahimik ka na lang at mag-compute. Ang sabi nila, oo, kakaiba ang quantum world, pero sapat na ang mga equation natin para perpekto itong ilarawan at ito rin ang ginagamit natin para makagawa ng mga laser, computer, at atomic bomb. At lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa kamalayan, consciousness, Diyos, at pagkakaisa, unity. Para sa kanila, ito ay pilosopiyang walang silbi at nakakagulo lang. Higit pa riyan, mayroong isang buong pangyayari na tinatawag na quantum mysticism or quantum charlatanism. Ito ay kapag ginagamit ng mga esotericists, coach, at guro ang mga terminong pang-agham tulad ng quantum leap or vibrations para ibenta ang kanilang mga training at bigyan ng paimbabaw na scientific look ang kanilang mga ideya. Hinihila nila ang mga komplikadong konsepto mula sa konteksto at binibigyan ng kahulugan ayon sa kung ano ang mas komportable sa kanila na siyang nagdudulot ng makatarungang inis sa mga totoong siyentipiko. Kaya napaka-importante na paghiwalayin natin ang butil sa ipa. Ang pangunahing pambato ng mga skeptics ay tungkol sa issue ng sukat, scale. Oo, sa level ng subatomic particles, talagang kakaiba ang ikinikilos ng mundo. Ngunit ang mga quantum effects na ito ay halos naglalaho ng tuluyan kapag lumipat na tayo sa mga macro object tulad ng alikabok, mansanas, pusa, at mga tao. Tinatawag itong quantum decoherence. Kapag nakikipag-ugnayan ang isang sistema sa kapaligiran nito, napakabilis nitong mawawala ang mga quantum properties at magsisimula itong kumilos alinsunod sa mga pamilyar na batas ng classical physics. Kaya naman, sabi ng mga kritiko, hindi natin basta-basta maililipat or maa-apply ang mga batas ng microworld sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil ang isang elektron ay maaaring nasa dalawang lugar ng sabay, hindi ibig sabihin nito na kaya mo ring umupo sa bahay habang nasa trabaho ka. At dahil naapektuhan ng pagmamasid ang isang particle, hindi rin ito nangangahulugang kaya mong baluktutin ang kutsara o gumaling sa sakit gamit lang ang isip. Ang ganitong direktang paglilipat ng konsepto ay isang maling pagpapadali, isang simpleng kamalian. At sa puntong ito, siguradong tama ang mga kritiko.
Ang mundo ng mga macro objects ay umiiral sa ilalim ng sarili nitong mas predictable na mga batas. Ngunit nananatili ang tanong, saan eksaktong matatagpuan ang hangganan sa pagitan ng dalawang mundong ito? Dito na pumapasok ang mga matatapang, bagamat kontrobersyal, na teorya na naglalayong pag-ugnayin ang quantum world at ang ating kamalayan, consciousness. Ang pinakakilala sa mga ito ay ang teorya ni na Roger Penrose, isang kilalang physicist at mathematician, at ni Stuart Hameroff, isang anesthesiologist. Ipinanukala nila na ang ating kamalayan ay isa mismong quantum process. Ayon sa kanila, nangyayari ito sa loob ng microtubules, mga istruktura ng protina na matatagpuan sa loob ng mga neuron ng ating utak. Dito mismo sa napakaliit na istrukturang ito, ayon sa kanilang hinuha, posibleng manatili ang quantum coherence. Ibig sabihin na pananatili ng sistema ang quantum properties nito at hindi ito agad sumasailalim sa decoherence. At dito nangyayari ang tinatawag na objective reduction ng wave function na siyang nakikita natin bilang aksyon ng pagkakaroon ng malay o malayang pagpili, free will. Ang teoryang ito ay napaka-kontrobersyal at marami itong mga kalaban o kritiko. Ngunit ipinapakita nito na seryosong hinahanap ng mga siyentista ang tulay na magkokonekta sa ka-quantum physics at sa pinakamahiwagang phenomenon sa ating universo, ang kamalayan ng tao. Maaaring ang ating utak mismo ang quantum computer na patuloy na nagko-collapse, nagpapabagsak sa wave function ng realidad. Kaya siguro, ang tamang pananaw sa mga bagay-bagay ay nasa gitna lang natin mahahanap. Hindi siguro direktang pinapatunayan ng quantum physics ang mysticism sa literal na kahulugan nito. Pero binibigyan tayo nito ng bago at napakalakas na wika ng talinghaga para ilarawan ang mga panloob na pagkaunawa, intuitive insights, na naabot na ng mga pantas sa lahat ng panahon. Sa loob ng libu-libong taon, sinubukan ng mga mistiko na ipaliwanag sa simpleng paraan, gamit ang mga parabola at alegorya, ang mga konseptong hindi mailarawan sa salita, tulad ng pagkakaisa, kawalan, ang pagiging ilusyon ng mundo, at ang kapangyarihan ng kamalayan. Ang kanilang wika ay malalim at matulaing, ngunit hindi tumpak. Ngunit ngayon, ang mga physicist, gamit ang pinaka-istriktong wika ng matematika, ay nakabubuo ng paglalarawan ng realidad na nakakagulat ang pagkakapareho. Parang sinasabi sa atin ng quantum physics, tingnan ninyo, ang mga kakatuwang bagay na sinasabi ng inyong mga propeta at banal na tao ay hindi lang imahinasyon. Talaga ngang may mga prinsipyo sa kaibuturan ng universo na lubos na kahawig ng kanilang mga paglalarawan. Hindi ibig sabihin nito ay sasambahin na natin ang formula ni Schrödinger. Pero nangangahulugan ito na maaari nating gamitin ang mga tuklas ng agham upang mas malalim na maunawaan ang sinaunang karunungan. At sa kabilang banda, maaari nating gamitin ang sinaunang karunungan upang bigyan ng konteksto at kahulugan ang nakakagulat na mga pagtuklas ng agham. May isa pang mas malalim at kakaibang pananaw na umiiral tungkol sa koneksyong ito. May ilang physicist tulad ni John Archibald Wheeler na estudyante ni Bohr at kasamahan ni Einstein na nagpalawak sa ideya na ang saligan ng lahat ay hindi materya o enerhiya, kundi impormasyon. Ang kanyang sikat na prinsipyo, ang it from bit, ay nagsasabing bawat pisikal na bagay, bawat partikula, ang bawat it, ay nagmumula sa bits ng impormasyon sa mga sagot na o hindi. Sa ganitong pananaw, ang universo ay parang isang higanting quantum computer na patuloy na nagpoproseso ng datos. Ang mga batas ng physics ay siya namang
algorithm nito at tayo bilang mga conscious observer o may kamalayang tagamasid ay bahagi ng prosesong ito. Kapag nagtatanong tayo sa universo sa pamamagitan ng eksperimento, pinipilit natin itong kumuha ng konkretong mga sagot, bits, mula sa impormasyong ulap ng mga posibilidad, qubits. Sa konseptong ito, ang realidad ay hindi koleksyon ng mga bagay, kundi isang tuloy-tuloy na dialogo, isang proseso ng pakikipaglikha, co-creation na kinasasangkutan ng ating kamalayan. Dito muling umaalingaw-ngaw ang mga mistikong ideya na ang mundo ay panaginip lamang ng Diyos o kaya naman na nabubuhay tayo sa isang uri ng matrix. At dito na tayo napupunta sa pinakaugat ng tanong. Saan ba matatagpuan ang Diyos sa kabuuan ng larawang ito? Siyempre, hindi naman natagpuan ng quantum physics. Sa loob ng atomo, ang matandang lalaki na may puting balbas na nakaupo sa ulap. Winasak nito ang konsepto ng Diyos na parang isang tagagawa ng orasan, clockmaker, na minsan lang nagpaandar sa universo at hindi na nakikialam pa. Ngunit nagbukas ito ng pinto sa isang mas malalim na pag-unawa sa Diyos, na mas malapit sa pananaw na pantheism ni Spinoza o kaya ay sa mga turo ng silangan. Kung ang universo sa pinakaibuturan nito ay isang nagkakaisa, hindi mapaghihiwalay at non-lokal na kabuuan, kung ito ay nagmumula sa isang walang hanggang karagatan ng enerhiya na tinatawag nating vacuum, kung ito ay puno ng impormasyon at karunungan, at kung ang kamalayan, consciousness, ay gumaganap ng mahalagang papel sa pag-iral nito. Kung ganoon, marahil ang mismong hibla ng pag-iral, ang mismong mga batas ng pisika, ang nag-iisang matalino at malikhaing sistemang ito. Iyon na mismo ang tinawag ng mga tao na Diyos sa loob ng maraming siglo. Ang Diyos ay hindi isang panlabas na nilalang, kundi ang mismong likas na katangian ng realidad. Wala siya sa kung saan man doon. Nasa lahat siya ng dako rito. At ang agham sa pag-aaral nito ng mga batas ng kalikasan ay sa esensya pinag-aaralan ang mga mukha ng kabanalan na ito. Kaya, ano ang naging konklusyon? Talaga bang pinatunayan ng quantum physics ang pag-iral ng Diyos o kinumpirma nito ang mga sinasabi ng mga mistiko? Ang sagot ay parehong oo at hindi. Wala itong binigay na direkta, tiyak na ebidensya na makakakumbinsi kahit pa sa pinakamatigas na skeptiko. Pero may nagawa itong mas makabuluhan at mas importante. Lubusan itong binuwag ang dating, mechanical at materialistikong pananaw sa mundo. Isang pananaw na walang puwang para sa himala, misteryo o espiritu. Ipinakita nito sa atin na ang realidad sa pinakaugat nito ay isang bagay na hindi kapanipaniwalang kakatwa, puno ng pagkakasalungatan at lubhang misteryoso. Nagbukas ito ng pintuan sa isang mundo kung saan ang lahat ay konektado, kung saan iisa ang nagmamasid at ang minamatyagan, at kung saan ang kawalan ay puno ng walang hanggang posibilidad. Nagtatag ito ng tulay sa pagitan ng istriktong wika ng agham at ng intuitibong wika ng espiritu. Ang quantum physics ay hindi nagbigay sa atin ng pangwakas na kasagutan. Ngunit binigyan tayo nito ng tamang mga katanungan at ipinakita na ang pinakakapanapanabik na paghahanap ay nasa hangganan ng alam at ng hindi pa natin malaman. Kaya, tapusin na natin to. Hindi diretsahang sinabi ng quantum physics, hindi nila isinulat sa blackboard ng laboratorio na may Diyos. Hindi ganoon. Pero may ginawa ito na mas revolusyonaryo pa. Winasak nito ang matibay na pundasyon ng materialismo at ipinakita sa atin ang isang universo na parabang isa itong buhay na kaisipan sa halip na isang mekanismong walang kaluluwa. Isang universo kung saan lahat ay konektado, kung saan ang nagmamasid ay talagang umaapekto
sa kanyang minamasdan at kung saan ang kawalan ay punong-puno ng walang hanggang enerhiya. Hindi ba't parang paglalarawan ito sa banal o sa Diyos na mababasa natin sa mga lumang teksto? Heto ang nakakagulat. Siguro ang mga pinaka-advanced na siyentipiko at ang mga pinaka-niliwanagang pantas, kahit magkakaiba ang pinanggalingan, ay pareho lang ang narating na tuktok ng bundok. Iba lang ang kanilang tawag. Hindi pinatay ng agham ang Diyos. Marahil, binigyan lang tayo nito ng bagong paraan para makita siya. Kung napaisip ka sa video na ito, siguraduhing mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong pag-aaral sa pagitan ng agham at ng hindi pa natutuklasan. At ito ang tanong ko sa inyo. Saan ninyo iniisip ang hangganan ng agham at pananampalataya? Magkakaisa kaya sila balang araw? Isulat nyo ang mga opinyon ninyo sa comment section. Gustong gusto kong basahin yan. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.